hinula ninyo na posibleng running mate ni Sara? As Vice President. Yeah, because she said that, Yes. sabi niya, na-recruit ko na. Oo. Nakausap na daw niya. Sino kaya yun? Matunog si Senator Marcoleta. Yung Totoo. pinakagwapo. Very. Do you agree, Ronald, si Senator Yes, yes, Marcoleta? yung pinakagwapo. Ay! Kaaway niya yun! Magko-compliment sila, Bongo. no? Ha? Bongo. I doubt it. Hindi I sila doubt. ganun ka-close. What about if it's strategic? Kasi kuha na naman ni Sara ang iglesia. Yes. Marcoleta is iglesia. Yes. Hindi ba dapat magbama Aquino siya para makuha niya ang bahid ng dilaw? Yes, kung ako yung tatakbong presidente, ang kukunin ko yung di akin para may value added. Yes. Pero hindi yan ganun kadali. No? Halimbawa, baka masira naman si Bam kung papayag siya maging vice, Oo. di ba? What the fuck? Si Bam talaga yung masisira pag pumayag siyang maging vice president kay Sara Duterte. Talaga ba? Putang ina to si Llamas. Kung anong pangit ng mukha mo, siyang pangit ng laman ng utak mo, hayop ka. Putang ina mo. Ano sisirain kay Bam? Matagal nang sira yan. Diba? Kung hindi pa nagkaroon ng magical moments nung 2025 election, hindi makakaupo yan bilang senador ulit. Di ba nung tumakbo yan? Hindi nga nanalo na yan. Nagkaroon na lang ng mga magical kinemirot kaya nanalo yan. Kita mo si Kiko Pangilinan? Alam na alam ni Ate Shawi na hindi mananalo ang asawa niya. Kaya nga nag-iiyak pa yan. Bakit ayaw niyo ba sa asawa ko? Marami naman siyang batas na ginawa. Sabi ni Ate Shawi, alam niya, hindi mananalo si Kiko. Pero dahil nga sa mga magician dyan sa Comelec, nanalo ang putang inang dalawang pangit na yan. Nakakabwisit. Talaga bang si Mama Kiring masisira? Hayop na kalbong to, putang ina ka. Tarantado, hoy. I-partner mo siya kay Virus. Dahil pareho naman silang salot. Okay? At ikaw, na umaarte, akala mo naman first gentleman ka. Putang ina, pare-pareho kayong mga talunan. Puro kayong mga losers. Losers! With capital Z. Losers! Tsaka nyo. Kapal na mukha nito. At saka hindi siya kukunin ni Sara. Never. Kaya yung iniisip mo, baka masira si Bam, pag pumayag siya maging vice president ni Sara, kalimutan mo na, hindi siya kukunin ni Sara. Okay? Tangin yung papangit ng mga itsura nyo, ang baho ng mukha mo. Anyway, I hope na si Senator Marcoleta nga ang kuhanin ni Vice President na maging Vice Presidente niya sa 2028. Una-una, abogado din itong si Marcoleta. So katulad ni VP Sara, alam niya ang ginagawa niya kasi alam niya ang batas. At ang maganda kay Senator Marcoleta, kakampi siya ng taong bayan. Mahal din siya ng taong bayan. Gusto siya ng taong bayan. Kaya hindi malayo yung posibilidad na manalo siya bilang Vice President ni Sara Duterte. Naalala ko yung sinabi ni Sara na pag naging presidente siya, kukuha siya ng kasama niya na mag-aasikaso para panagutin ang lahat na may kasalanan sa bayan para hindi maistorbo ang trabaho niya bilang presidente. Siyempre, kailangan i-build ulit ni Sara ang sinirang Pilipinas nitong si Bangag. So, gagawin niya yung trabaho niya while ang kanyang Vice President, ang misyon is panagutin lahat ng mga putang inang bumaboy ng api nagnakaw sa kaban ng bayan. I think Marcoleta yon. Bongo naman, okay din si Bongo. Kaya lang kasi, feeling ko, hindi rin talaga sila masyadong close ni Sara. Siyempre, mahalaga na merong rapport. Okay, ang president at saka ang vice president. Anyway, Marcoleta, good sa akin yan. Now, as per mga dilawan, hindi kailangan ni Sara ang boto ng dilawan. Okay? Hindi kailangan ni Sara na kuhanin ang boto ng mga dilawan. Hindi kailangan. Kasi kahit naman magsama-sama ang dilawan, ang pulahan, ang kung ano-ano pang kulay na yan, no match pa rin yan sa supporters ng mga Duterte. Kaya yung sinasabi nyo, nila Corina Sanchez, na mas wise move kung ang kukunin ni Sara yung hindi kanya, like yung dilaw, para mukhang yung mga dilaw. Hindi niya kailangan ng dilaw. Sa inyo na yan. Saksak nyo sa mga puwet nyo. Kaloka. Hayop.